Si Mara, isang batang nurse, ay nakatanggap ng bagong trabaho sa isang maliit na bayan sa Bicol. Ang lugar ay tahimik at malayo sa kabihasnan ng Maynila. Isang magandang pagkakataon para magpahinga at magsimula ng bagong buhay. Habang siya ay naglalakad papunta sa kanyang bagong trabaho, napansin niyang may isang lumang sementeryo sa gilid ng kalsada, malapit sa ospital. Hindi ko pa yata napapansin ito dati, sabi ni Mara sa sarili. Medyo nakakakilabot naman. Ang sementeryo ay luma at ang mga tombstone ay mababalutan na ng lumot at halaman. May mga dilapidated tombstones at ang mga palumpong sa paligid ay parang pinapalakas ng hangin ng gabi. Ngunit hindi nito iniiwasan si Mara. Inisip niyang ito ay isang lugar na hindi na masyadong pinapansin ng mga tao. Habang nagtratrabaho sa ospital, si Mara ay nakaramdam ng mga kakaibang presensiya tuwing hating-gabi. Ang mga pasyente ay tila mabilis na gumagaling at bumabalik sa kanilang normal na buhay. Ngunit may mga pagkakataon ding bigla na lang silang nawawala sa kwarto ng ospital at walang makapagsabi kung saan sila napunta. Isang gabi, habang siya ay naglalakad papunta sa isang kwarto ng pasyente, nakarinig siya ng mahinang tinig mula sa labas ng bintana. May isang babaeng umiiyak sa gilid ng sementeryo, parang nagsusumbong sa malamlam na buwan. Nagtaka si Mara at lumabas upang tingnan kung may nangyayari sa labas. Ngunit nang umabot siya sa sementeryo, wala siyang nakita kundi ang malamlam na mga krus at mga tombstone na tinatangay ng hangin. Habang ilang gabi nang naririnig ni Mara ang pag-iyak, hindi niya kayang hindi magtanong. Sinubukan niyang makipag-usap sa mga lokal tungkol sa sementeryo at kung anong kwento ang pumapalibot dito. Ayon sa isang matandang residente, may kwento sila tungkol sa isang babae na namatay ng hindi inaasahan. Isang batang babae, si Isabel, ay isang dalaga na naaksidente sa isang sakuna malapit sa sementeryo. Ang kanyang katawan ay hindi natagpuan agad at nang makita ito, ang kanyang mga magulang ay nabigla sa matinding kalungkutan. Simula noon, tuwing hating-gabi, ang kaluluwa ni Isabel ay umiiyak at naghahanap ng kanyang pamilya. Hindi raw matahimik ang kanyang kaluluwa sa sementeryo, kaya't ang kanyang presensya ay patuloy na nararamdaman sa lugar. Isang gabi, habang si Mara ay gumagawa ng kanyang mga reports sa ospital, nakaramdam siya ng malamig na hangin na dumaan sa buong ospital. Ang mga ilaw ay biglang nag-flicker at nalamig ang kanyang balat. Bigla niyang narinig ang isang mas malakas na tinig ng isang babae na umiiyak. Isabel. Ang tinig ay parang galing sa isang malayong lugar. Hindi malaman ni Mara kung saan galing ang tinig, ngunit ramdam niyang papalapit ito. Natagpuan niyang nakatayo sa isang sulok ng ospital ang isang babae na may mahahabang itim na buhok, nakasuot ng puting damit, at ang mga mata ay tila walang buhay. Sa kabila ng takot, hindi makagalaw si Mara. Ang babae ay unti-unting lumapit, at sa bawat hakbang ng nilalang, ramdam na ramdam ni Mara ang malalim na sakit at paghihirap sa hangin. "Tulungan mo ako." Mahinang tinig na nagsalita ang babae. "Pakawalan mo ako." Sa sobrang takot ni Mara, dali-dali niyang tumakbo palabas ng ospital. Ngunit bago siya makarating sa main door, nakatagpo siya ng isang matandang mang-uugali sa bayan na nagbigay ng payo. "Ano ang nangyari sa'yo, anak?" tanong ng matanda, na alam niyang may nangyaring kakaiba kay Mara. Sinabi ng matanda, ang kaluluwa ni Isabel ay hindi pa nakakalaya. Kailangan mong magdasal sa sementeryo para siya'y makatawid at matahimik. Ngunit si Mara ay nag-aalangan. "Paano ko magagawa yon?" "Magdasal ka at magsabi ng mga salitang mula sa puso. Huwag mo siyang iwasan
kundi yakapin ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kalungkutan ay hindi natatapos kung walang makikinig. Sa huling gabi sa ospital, nagdesisyon si Mara na pumunta sa sementeryo. Pagdating doon, naramdaman niyang naroroon ang kaluluwa ni Isabel. Wala nang takot. Ipinagdasal niya ang kaluluwa ni Isabel, nagsabi ng mga salitang nagmula sa puso, at hiningi na sana makatagpo ito ng kapayapaan. Habang siya'y nagdarasal, napansin niya na ang hangin ay humupa at ang mga ulap ay nagsimulang magbukas, na parang binigyan siya ng isang senyales ng kapayapaan. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling narinig ni Mara ang mga tinig sa sementeryo at ang ospital ay tila nagbalik sa normal. Ngunit ang kwento ng kaluluwa ni Isabel ay mananatili sa kanya. Isang alaala ng pagninilay, pananampalataya at pagpapatawad. May mga kaluluwang hindi makakamtan ng kapayapaan hanggat walang makikinig sa kanilang huling paghiling.